Nagsisimula ang palabas sa isang lalaking nagngangalang Duffy na pumasok sa isang bar. Sa loob nakita niya ang ilang mga tigasing mga lalaki na naglalaro ng poker at nagpasya siyang sumali sa kanila kahit na wala siyang pera, gamit lang ang kanyang relo. Dahil dito nagalit ang pinuno ng Thug at nagkaroon ng away. Sa oras na iyon madaling tinalo ni Duffy silang lahat. Ang isang lalaki na nagngangalang Max na kalalabas lang sa bilangguan ang nakakita. Si Duffy ay pumunta sa isang malapit na motel dahil wala siyang permanenteng tahanan at palay-pat-lipat lang. Siya ay isang dating Special Forces Marine na isang major, 7 years ago. Marami sa kanyang mga kaibigan ay nawala sa Afghanistan, dalawa lang ang nakaligtas si Duffy at ang kaibigan niyang si Boyka. Kinaumagahan ay nilapitan ni Max si Duffy na una niyang nakitang nakikipaglaban sa bar. Hindi sigurado si Duffy sa pakikipag-usap sa kanya. Ngunit iginiit ni Max na mayroon siyang magandang ibabahagi at nag-alok pa siyang bilhan siya ng almusal. Pumayag si Duffy na samahan si Max para mag-almusal. Doon ipinaliwanag ni Max na nakita niyang binugbog ni Duffy ang mga tigasin at nakita ang kanyang galing sa martial arts. Iminungkahi niya na maaari silang magsama upang kumita ng pera. Noong una ay hindi nagtiwala sa kanya si Duffy ngunit nangako si Max na siya ay tapat at handa siyang patunayan ito kay Duffy. Kaagad pagkatapos na dalhin ni Max si Duffy sa isang lugar kung saan mayroong isang laban sa kalye na inorganisa ni Donald. Siya ay naatasang mag-organisa ng bawat laban. Matapos ang unang laban, hinamon ni Donald ang sinuman na kalabanan ang kanyang champion na isang malaking tao. Noon gusto ni Donald na lumaban si Duffy dahil alam niyang dinala doon ni Max si Duffy para sa isang laban. Ngunit tumanggi si Duffy nang malaman niya si Max ang kakalabanin niya. Nang sinubukang umalis ni Duffy nagsimulang asarin siya ng lahat na tinawag siyang duwag. Sa wakas ay tinanggap niya ang hamon at ilang segundo lang ay lumaban sila Duffy na natalo ni Duffy ang malaking tao na naging kampiyon ni Donald. Pagkatapos makakuha ng pera ni Max mula kay Donald mabilis silang umalis. Dahil narinig nila ang mga sirena ng pulis. Sa daan tinanong ni Max si Duffy kung may matutuluyan ba siya. Sinabi ni Duffy na wala, kaya nagpa siya si Max na patuloyin si Duffy sa bahay ng kanyang kapatid na babae. Noong mga oras na iyon ay ibinahagi rin ni Max ang pera niya kay Duffy. Sa lalong madaling panahon pagkarating nila sa bahay ng kapatid ni Max. Pagdating nila doon ay pinalayas ng kapatid ni Max na si Rachel ang kanyang nobyo. Tapos si Duffy ay nakipag-away din sa nobyo ni Rachel, lumabas na si Rachel ay balo na may isang anak. Kinabukasan si Max nakilala ang isang malaking boss mula sa mafia na tinatawag na Parker. Pumunta si Max kay Parker na may dalang pera at pinuntahan niya ito upang bayaran. Pagkatapos ay sinabi ni Parker kay Max na kung hindi niya binayaran ang kanyang utang sa loob ng 1 linggo ang halaga ng pagkakautang niya ito ay patuloy na lalaki. Pagkatapos marinig ito nagpa siya si Max na bayaran ang kanyang utang sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa ring. Dahil nakahanap na siya ng bagong manlalaban. Natuwa si Parker tungkol dito, dahil mayroon siyang dalawang napakalakas na manlalaban na hindi kailanman natalo noon. Habang si Duffy ay nakitang naglilinis ng bahay ni Rachel, sa lalong madaling panahon pagkabalik ni Rachel at ng kanyang anak na babae at humanga sila sa magandang asal ni Duffy. Nagpasalamat sila sa paglilinis ng bahay. Noong gabing iyon nang matapos ang hapunan si Duffy, Rachel at ang kanyang anak na babae. Nang umuwi si Max ay masaya siya dahil mukhang nababagay si Duffy sa bahay ni Rachel. Pagkatapos ay nagtanong si Max kay Rachel at sa kanyang anak na umalis saglit. Para makausap niya ng pribado si Duffy, doon inamin ni Max kay Duffy na malaki ang utang niya sa isang mafia boss at hindi ito mababayaran ng unti-unti. Kaya hiniling niya kay Duffy na lumaban muli upang mabayaran niya ang kanyang utang at kumita ng pera. Si Duffy ay naawa sa kanya ay agad na pumayag para tumulong. Habang si Parker ay nakikipagkita sa isang taong nagngangalang Riggs. Si Riggs ang nobyo ni Rachel na pinalayas niya sa kanyang bahay at nasaktan ni Duffy. Ito pala si Riggs ay isa sa mga alipors ni Parker na kumuha ng lahat ng pera mula sa kanilang grupo. Kasabay nito dumating ang isang tiwaling hepe ng pulis na nagngangalang Lynx. Nagsimulang magtanong si Lynx kay Rig tungkol sa ninakaw na pera. Napag-alaman na iniwan ni Rig ang pera sa bahay ni Rachel. Nang malaman ito ni Lynx, ay agad niyang tinapos si Rig. Pagkatapos ay tinanong ni Lynx si Parker na alamin kung sino talaga ang kasintahan ni Rig. Sa sumunod na gabi, pumunta sina Max at Duffy sa fighting area para makipagkompetensya. Sa oras na iyon ay may nagaganap na laban ng mga babae. Nandoon din si Lynx na nanonood. Pagkatapos ng unang laban ay si Duffy naman ang lalaban sa mga tauhan ni Parker. Binalaan siya ni Donald na si Duffy ay hindi isang taong dapat maliitin. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ng laban at sa loob ng ilang segundo ay madaling natalo ni Duffy ang kanyang kalaban. Sa kalaunan habang sina Duffy at Max ay naghahanda ng umalis ay pinigilan sila ni Parker na gusto niyang makipagkompetensya muli si Duffy. Sa pagkakataong ito ay laban sa kanyang kanang kamay na si Ford.
Gayunpaman alam ni Max kung gaano katigas si Ford ay tinanggihan niya dahil ang kanilang utang ay nabayaran na. Ngunit inalok ni Parker ng triple na bayad kung si Duffy ay maaaring matalo si Ford. Nang marinig ito, si Duffy ay sumang-ayon na makipagkompetensya muli kung magbabayad si Parker ng 5 beses na halaga kung mananalo siya. Si Parker ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Ilang sandali lamang matapos magsimula ang laban ni Duffy at Ford, noong una ay nahirapan si Duffy na labanan si Ford na hindi pa natalo. Ngunit naalala ni Duffy ang kanyang mga nakaraang karanasan sa Afghanistan at naging mas agresibo siya, at sa huli ay nanalo siya sa laban kay Ford. Bumalik sa bahay si Duffy at Max, tuwang-tuwa sila dahil marami na silang pera. Nagpasalamat si Max sa Diyos sa paghatid kay Duffy sa kanyang buhay. Alam niya na kung wala si Duffy ay mananatili siyang may utang at malamang na pinatay na siya ni Parker. Kinabukasan ay nakipag-ugnayan si Parker kay Lynx para ipaalam sa kanya na nalaman niya kung saan nakatira ang nobya ni Rig. Pagkaraan ng ilang sandali pumunta si Lynx at ang team nito sa bahay ni Rachel na nagpapanggap na naghahanap kay Rig. Pagkatapos sinabi ni Rachel sa kanila na matagal na silang hiwalay ni Rig at hindi niya alam kung nasaan siya. Gayunpaman idiniit ng tiwaling pulis na hanapin sa bahay ni Rachel na sinasabing hinahanap nila ang ninakaw na pera ni Rig. Pagkatapos halugugin ang bahay hindi nila nakita ang pera, pagkatapos ay binalaan ni Lynx si Rachel na mayroon siyang 1 linggo upang hanapin ang pera o kung hindi, siya at ang kanyang anak na babae ay magkaproblema. Nang gabing iyon ay umuwi sina Max at Duffy at natuklasan lamang na ang bahay ni Rachel ay ni-raid ng mga tiwaling pulis noong araw na iyon. Doon ipinaliwanag ni Rachel na naghahanap sila ng pera na itinago ni Reid, ngunit wala siyang alam tungkol dito. Napagtanto ni Max na ang mga tiwaling pulis na ito ay siguradong nagtatrabaho kay Parker. Pagkatapos ay inutusan niya si Rachel at ang kanyang anak na babae na manatili sa loob. Habang sila ni Duffy ay dumiretso sa punong tanggapan ni Parker. Pagkatapos na harapin ni na Max at Duffy si Parker dahil hinaharas nila ang kapatid ni Max. Gayunpaman ay tinanggihan ni Parker ang pagkakasangkot niya na sinasabing ito ay gawain ng isang mas malaking grupo. Inamin niyang hindi siya nang ahas na kalabanan sila. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Parker na si Riggs ay umamin sa pagtatago ng mga ninakaw na pera sa bahay ni Rachel na naglalagay ito kay Rachel at sa kanyang anak na babae sa panganib. Sa oras na iyon ay iminungkahi ni Parker na si Max ang responsibilidad para sa perang iyon. Napagpasyahan ni Max at Duffy na umalis. Sa kotse ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Max. Hindi siya sigurado kung paano babayaran ang utang ni Rig. Alam niya na kung hindi nila mahahanap ang pera, magdurusa si Rachel at ang kanyang anak na babae. Tiniyak ni Duffy kay Max na handa siyang lumaban muli upang iligtas si Rachel at ang kanyang anak na babae. Makalipas ang ilang oras ay nakatayo si Duffy sa harap ng bahay ni Rachel na naguguluhan. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ay nilapitan siya ni Rachel at tinanong kung bakit halos hindi na siya nakatulog. Ipinaliwanag ni Duffy na sa tuwing ipikit niya ang kanyang mga mata ay naalala niya ang kanyang mga kasama mula sa militar, na karamihan sa kanila ay namatay, siya at isang taong nagngangalang Boyka ang nanatiling buhay. Habang si Max ay nakikipagkita kay Donald upang ayusin ang isang malaking laban para kay Duffy na umaasang kumita ng malaking pera. Noong panahong iyon ay binalak ni Max na gamitin ang pera para bayaran ang utang ni Rig para hindi na maharas si Rachel ng mga tiwaling pulis. Nang marinig ito pumayag si Donald na tumulong, basta't makakuha siya ng 30% cut. Kinabukasan pumunta si Donald kay Parker upang sabihin ang hiling ni Max para sa isang malaking laban. Sinubukan din ni Donald na hikayatin si Parker na nagmumungkahi na ito ay isang pagkakataon para sa paghihiganti matapos ang naunang pagkatalo. Sa oras na iyon ay pumayag si Parker at nagplano sila ng isang malaking laban sa gabing iyon. Nang maglaon sa gabi, dinala ni Max si Duffy sa lugar kung saan gaganapin ang laban. Nandoon ang mga mayayamang tao para tumaya sa kanilang champions. Si Parker at si Lynx ang utak sa likod ng laban na ito. Nasiguradong matatalo si Duffy sa pagkakataong ito. Sinabi pa ni Lynx na kung matalo ang kanilang champion kay Duffy, si Parker ay kailangang takpan ang mga pagkatalong ito. Gayunpaman si Parker tumanggi sa pagsasabing may ebidensya siya ng mga krimen ni Lynx. Kung lumabas ang ebidensyang ito ay malalagay sa malaking gulo ang kanyang team. Habang si Rachel ay nagtatapon ng basura nang napansin niya ang isang butas malapit sa basurahan sa loob nito ay isang bag ng pera na itinago ni Reid. Sa oras na iyon nalaman ni Rachel na itinago ito ng kanyang anak. Dahil pagod na siya sa pagiging masungit ni Rig sa kanyang ina. Pagkatapos ay humingi ng tawad ang kanyang anak na babae para dito. Samantala sinabi ni Donald kay Duffy na ang kanyang kalaban ay isang matigas na pulis. Si Donald ay tumaya ng $5 milyon kay Duffy, kaya hinimok siya nito na manalo. Nagsimula ang laban at madaling natalo ni Duffy ang pulis. Nalaman nila kalaunan na natalo na ang pulis sa laban kanina. Pagkatapos ay nagkaroon ng kaguluhan at nagpasya sina Duffy at Donald na tumakas.
Sa daan habang tinawagan ni Max si Rachel na sinabihan siyang maghanda na umalis ng lungsod ng mabilis. Sinabi ng kanyang anak na si Rachel na natagpuan na ang pera na hinahanap ng mga pulis. Ngunit iginiit ni Max na kailangan nilang umalis kaagad. Pagkatapos ay nagmadaling umuwi sina Max at Duffy at sinabihan si Rachel at ang kanyang anak na sumakay sa kotse. Ngunit bigla silang inatake ng mga tiwaling pulis. Nabaril ang anak ni Rachel at tumawag si Max ng ambulansya at pagkatapos dalhin ng ambulansya si Rachel at ang kanyang anak sa hospital. Sinabi ni Duffy na kailangan nilang lutisin ang problema. Pagkatapos ay iminungkahi niya na puntahan nila ang kanyang kaibigan. Samantala si Donald ay tatakas na dala ang pera na kanyang taya. Ngunit binaril siya ng isang lalaki na pinadala ni Lynx para kunin ang pera. Sa kabilang banda sina Max at Duffy ay nakipagkita kay Boyka na dating kasama ni Duffy sa militar. Doon ipinaliwanag ni Duffy na kailangan niya ng mga armas dahil sila ay nagbabalak na lumaban laban sa tiwaling pulis. Noong gabing iyon tiniyak ni Boyka na nasa kotse niya ang mga armas na kailangan niya. Pinaalalahanan niya rin si Max na nailigtas ni Duffy ang kanyang buhay sa larangan ng digmaan. Bago sila dinala ni Boyka sa kanyang sasakyan na puno ng mga armas ay inalok niyang sumama sa kanila. Ngunit nag-alinlangan si Duffy dahil ayaw niyang ilagay sa panganib si Boyka. Gayunpaman iginiit ni Boyka na banggitin ang utang niya kay Duffy. Kaagad pagkatapos ay pumunta si Duffy, Max at Boyka sa headquarters ni Parker para kumprontahin ang tiwaling pulis. Binalaan sila ni Parker na dapat silang laging mag-ingat dahil ang mga tiwaling pulis tina-target din siya. Nang biglang pinalibutan ng mga tiwaling pulis ang lugar at sumiklab ang isang labanan. Ang mga kalaban ay natalo ni Boyka, Max, at Duffy. Sa isang pagkakataon ay nagawang ma-corner si Parker ni Lynx at pinatay niya ito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay kinorner ni Lynx si Max at pinakiusapan si Duffy na sumuko at nagbabanta na patayin si Max. Nang marinig ito ay sumuko si Duffy kay Lynx, ngunit nagawang barilin siya ni Max nang walang nakapansin. Pagkatapos ng kaguluhan nalaman ni Duffy na si Boyka ay mamatay. Sinubukan niya siyang iligtas ngunit tuluyan na siyang nawalan ng buhay. Sa sumunod na araw si Max ay bumisita sa hospital. Sa mga oras na iyon ay nagising na ang anak ni Rachel at pinayagan na silang umuwi. Sa bahay binasa ni Rachel ang isang liham mula kay Duffy. Sa liham na pinasalamatan niya ito sa pagpapatira sa kanya sa kanyang bahay, binanggit din niya ang pera na nakita sa basurahan na nagsasabi na gamitin ito ng mabuti. Nangako si Duffy na babalik siya sa bahay ni Rachel. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.